Magandang umaga o tanghali sa inyo mga kabs. Nandito tayo ngayon sa aming balcony. Medyo pangit ang panahon ngayon dito mga kabs. Nag-uulan. Halos mula kanina madaling araw pa ba umuulan. Pero hindi man abot dito sa balcony, kaya nandito ako. Nagmamasdan ko, tinitignan ko yung mga halaman ko, mga tanim ko dito. Tinitingnan ko kung ano nalagay kasi nga hindi ko sila nabibisita nung may araw ng trabaho. So ngayong araw ng pahinga, siyang tinitingnan ko, pinapadaligan ko lang sa asawa ko. Ngayon hindi mo kasi didiligan kasi nga umuulan. Pakita ko sa inyo mga kabs. Ito nga mga kabs, ito yung mga tanim natin, mga tanim ko dito. Mga pinagtinaman ko lang mga kabs ay mga empty plastic bottles ng tubig, kasi nga para makatipid tayo kasi bumili tayo ng mga paso. Kaya ang pinagtaniman ko na lang is yung mga empty bottles, katulad nga lang ginagawa natin sa Pilipinas, ganun nga mga style. Yan, meron tayo ditong patatas, kamatis, at ayun yung bagyo beans natin mga kabs, namumulaklak na at nagkakabunga na. Ito yung zucchini, yung parang pupo sa atin. Kamatis na ulit na iba-ibang klase nating kamatis. Yan, maliit, cherry tomato. Ito yung apple tomato. Tapos ito pang isa ay yung ano nga ba tong kamatis na to, basta masarap siyang kamatis. Ito yung ginagawang tomato sauce talaga na kamatis, yung mapulang mapula tapos matigas. Tapos yan yung ating mustasa, may bunga na, siyang gagawin nating binhi ulit yung mga bunga na yan. Nakuha na namin siya ng mga taon. Tapos ayun yung mga sitaw natin, yung sitaw namin galing pa sa Pilipinas yung buto niyan. So yan, meron tayong naitanim. Peche tayo, nakain na ng mga insekto. Mga improvise lang lahat ng ating mga pinagtanaman, yung mga paso, para hindi talaga gastos. Yung ginastos ko lang dyan mga kabs, yung lupa. Ayan, mga peas or mga green peas mga kabs. Ito pipino, ayan, green peas. Improvise lang yung ginamit natin dyan, mga paso. Ito timba ng pintura. Ito talaga napulot ko lang sa baba yung paso na yan. May tanim na rin siyang zucchini. Lupa lang dyan ang binili ko mga kabs, siguro mga naka-4 na 20 liters rin ako ng lupa na nabili para mapunan lahat yan. Hindi pa ako tapos, magtatanim pa tayo ng iba. Yan, pinakita ko na sa inyo mga kabs yung aking pananim, dito sa balcony namin. Kami nga pala ay nasa 8th floor mga kabs, so mataas kami, mataas sa pwesto. Yan ang aming pwesto dito, yung inupahan namin. Ayun yung simbahan mga kabs, kung makikita nyo. Ayun, yun simbahan niya mga kabs. Ito simbahan, as tabi lang namin. Tapos meron pa ulit simbahan doon sa area na yun doon. Kung titignan nyo lang malayo, pero malapit lang rin yun, walking distance. Maganda naman yung apartment namin. Nga pala mga kabs, may mga nagtatanong sa akin na mga nag-a-apply dito papunta sa Poland, yung mga ibang nakapag-apply na pero palis na, nangangamba sila sa language na abutan nila. Tinatanong sa akin kung mahirap daw o madali bang matuto ng lengguwahe ng Poland o yung Polish. Sabi ko lang dyan mga kabs, totally mahirap, napakahirap mga kabs. Kasi yung totally talagang mahirap na yon, mas gusto yung pang masasabi pang mas madaling matuto pa ng salita ng mga Arabo o Middle East, o yung mga ganung salita, mas mabilis ka matuto ng ganun. Pero dito mahirap matuto mga kabs sa language nila, dahil nga sa
Yung mga letra nga dito ay nag-iiba, katulad nga ng letter W nila nagiging letter V. Magiging pronunciation ng letter W nila is letter B, katulad na lang ng water, nagiging kung babasahin mo ay water. Pero iba naman yung salita dito, ang tawag nila sa water ay Boda, pero ang spell ng Boda nila is WODA. Kung babasahin mo ay Boda, pero ang babasahin mo sa English Woda. Tapos yung G nila magiging Y. Kaya may hirapan ka talaga, katulad na lang ng pagbasa sa ano nga ba at letter Y sa Jason, pangalan ng tao, nagiging pasa dito ng tao ng mga taga dito sa Jason na pangaling Yason, kasi nga yung J nila is nagiging Y. Tapos yung letter L nila is nagiging W, katulad nga itong lugar namin, itong pinagtitigilan namin, itong city namin dito ay kung tawagin tayo Wuch, pero ang spell niya ay LODZ, pero kung babasahin mo siya ay Wuch, kaya nagiging W yung letter L niya. May hirapan ka talaga dito sa ano ng lengguwahe nila, kasi nga dahil nga sa mga spelling tsaka kakunti mga vowels nila, karamihan puro may hirap na letra. Kaya ang mangyayari talaga, pag-aaralan mo talaga. Yung sa akin lang naman ang Cubs, kaya ako natuto ng, hindi naman ako totally natuto pa, yung alam ko lang mga salita is mga basics about sa mga trabaho. Yan, pag nasa trabaho ako, yan, nakipag-usap ako ng lengguwahe nila. Pero yung bang mga alam ko lang, nagkakaintindihan kasi kami about sa mga trabaho lang naman yung usapan namin, kahit lengguwahe lang gagamitin namin. Pero pag nasa labas, hindi na ako nakipag-usap ng lengguwahe nila, kasi mas inuuna ko magtanong kung marunong ako mag-English, lalo na ako nasa gobyerno. Yung pupunta ka ng office government nila, kasi mas magandang magtanong ka ng English para mas maintindihan mo kung may marunong mag-English. Kung pipilitin mo yung sarili mong magsalita ng lengguwahe nila, kung nasa public government ka o public office nila, may hirapan kang intindihin. Magta-translate ka ng sasabihin mo, magta-translate mo sa cellphone o i-voice translate mo, katulad ng ginagawa ko nung unang dating namin dito. Ganoon ang ginagawa ko. Ngayon, bago ako bago ako magtanong o makipag-usap sa kanila, tinatanong ko muna kung marunong sila mag-English. Pero kung hindi, pinipilit ko talagang makipag-usap sa kanila ng kahit ng lingguhan na kahit kaunti lang yung alam ko. Tapos pagka hindi ko talaga maintindihan yung iba, yun ang siyang tinatranslate ko na. Kaya pero unti-unti rin namang matutunan niya mga Cubs, kahit basic lang, okay na yan. Makakaraos din tayo, mga Pilipino tayo mga Cubs, walang problema sa atin sa lengguwahe. Kayang-kaya nating makipag-usap ng hindi natin masabing totally fluent, at least kaya natin makipag-intindihan sa kanila ng gano'n. Nung unang trabaho ko dito sa Pula, nung unang dating ko dito, nagtatrabaho na ako, mahirap talaga, kasi yun nga ang pangunahing lingwahe nila, hindi sila marunong masyadong mag-English dito. Kakunti lang yung marunong mag-English dito, walang masyadong taong nag-English dito. Yung mga nag-English lang dito is yung mga nakakalabas ng bansa o yung nakakapag-aral talaga sa mga private, kasi kalimitan dito yung mga nag-aaral, nakakatapos puro public. Kakunti naman yung sa public, nakakita dito ng English subject. Kaya yung iba, lumalaki na dito ng hindi masyado marunong mag-English. Swertehin mo talaga kung makatagpo ka ng marunong mag-English. Yun nga, swertehin lang talaga pagka may nakausap ka dito ng magaling mag-English. Pero doon sa Warsaw naman, na andun yung talagang karamihan ng mga tao na lokal dito is marunong mag-English. Kasi pag luluwas ka doon, kami pag lumuluwas doon, halos lahat ng nakakausap namin o napapagtanungan namin is marunong mag-English. Kaya pag doon kayo napadestino sa Warsaw, swerte nyo na, kasi bukod sa yun na yung pinaka-capital ng Poland, yung pa yung maraming taong marunong mag-English. Dito sa lugar namin, wala siyang masyadong marunong mag-English, kasi nga
parang probinsya siya, pero city naman siya, pero parang probinsya. Parang sabihin natin mga parang style Davao, yung ganyan. City siya, pero kakunti yung marunong mag-English. Lumakas na naman ang ulan dito. Kanina umbon-umbon lang mga kabs. So ngayon medyo lumakas-lakas na naman. Ewan kung nakikita nyo, hindi makikita, pero lumalakas. Hindi naman umaabot talaga dito sa balcony sa pinagtatayuan ko, pero yung hangin niya medyo malamig-lamig, pero kaya pa rin ng katawan. Sa ating mga kabayan dyan na nangangamba talaga sa lengguwahe na maabutan nyo rito, huwag kayo mag-alala. Konting panahon lang, isang taon lang, magkakaintindihan na kayo. Maintindihan nyo yung sinasabi nila kahit hindi kayo makapagsalita ng lengguwahe nila. Maintindihan nyo yung sinasabi nila. Mahasa yung may enhance yung utak nyo na intindihin yung lengguwahe nila. Katulad ko nga, sa loob ng ilang taon ng pagtigil namin dito, 2 taon na nga, na naintindihan ko na mga lengguwahe nila. Sinasabi nila sa akin, although hindi ako nakapagsalita ng fluently ng salita nila, basic lang, yung mga katulad lang ng mga pangtrabahong salita nila, yun lang alam ko dito, pero nagkakaintindihan na kami. So yun lang mga kabs. Pagka nandito na kayo at yun ang pinoproblema nyo, walang kaso yung mga kabs, kasi may sign language naman tayo eh. Magkakaintindihan naman kayo by sign language. Sila rin gumagawa ng paraan para maintindihan din sila, sinasign language din nila. Kaya magala, ganun lang talaga. Sa una lang yan, pero pagdating ng mga ilang buwan o makatagal ka dito, mga 4 o 1 taon, yan, maintindihan nyo na. Unti-unti, Pilipino tayo mga kabs, madali sa ating matuto lingguwahe man o trabaho. Pinagkatiyagaan natin yan, basta tiwala lang tayo sa ating sarili. Mga nag-a-apply, ganun pa rin, no? Magpatuloy tayo at wag maniwala sa mga sabi-sabi na yung mga ibang napapanood nyo sa YouTube o sa ibang video na nagko-content ang ganyan tapos sa pola. Kaya maniwala, ituloy nyo lang. Kung anong gusto ng puso nyo, sundin nyo lang, wag basta-basta maniwala. Paano mga kabs, hanggang dito na lang yung video natin. Sana wag nyo kalimutang i-follow ako o i-subscribe dito sa ating YouTube channel. Sa mga bago, maraming salamat at nanonood kayo. Subscribe nyo na ako dito, paki-follow na rin po ako sa aking Facebook page mga kabs. Sa mga nag-a-apply, good luck sa inyo, and humanap kayo ng legit agency na ma-applyan nyo. Huwag kayo mag-scam, kasi ang dami ko kilala dito na nai-scam na talaga. Pag nandito na, hindi na sila na-asikaso ng agency, iniiwanan na sila, minsan hindi na sinusundo sa airport. Marami nangyaring gano'n mga kabs. So susunod na lang ulit mga kabs, pag-usapin natin yung ibang mga tips o advice na masabi ko sa inyo. So hanggang dito na mga kabs, ingat kayo and God bless.